So, magandang hapon po sa bawat isa, sa laging nakasubaybay sa ating Bible study tuwing alas 4 ng hapon dito sa Rema Pills. Kamusta na po ang bawat isa? Yan. So, gaya nga po ng mga nagtuturo nung nakaraan, marami pong mga nagsalita sa atin, sila Pastora Trixie, Pastora Mean, at Pastora Giselle. So, tutuloy po natin yung topic po natin. So, mag-pray muna po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat Panginoon sa hapon na ito. At bigyan mo kami ng knowledge and wisdom. At kausapin mo kami sa pamamagitan ng salita. Ikaw ang makita, ikaw mahayag, ang pangyarihan mo lang mahayag at ikaw lang ang mataas. Panginoon dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ang pinag-aralan po natin, yung topic natin, yung itong foundation ng pananampalataya o 7 foundation of faith. So, gaya nga nila mga pastors na nagpaliwanag, may mga definition sila about sa foundation. Kagaya nga sinabi ni Pastor Amian na ito yung foundation ay yung sumasalo ng bigat nung struktura na para maging ano siya, para manatiling buo o matibay. So, ang foundation po kasi yun nga, sa bahay ay ginagawa talaga yan. Kumbaga parang pag walang foundation yung bahay, pwede po itong magiba o pwede itong masabi natin na tinatawag na substandard o hindi siya pasok dun sa standard na yun. So, ang alam ko po kasi pagka ang building lalong mas mataas yung building na yon at yung foundation po niya ay mas malalim din po. So meaning hindi pa pwedeng ang mataas yung building thus yung foundation niya ay mababaw lang. So gigiba yon. So ang tinutukoy po na foundation dito ng pananampalataya natin ay yung gaano ba katibay yung haligi ng pananampalataya natin o yung bilang tayo ay mga lingkod ng Panginoon o tayo ay nakakilala sa Panginoon, gaano katibay pagdating yung foundation natin sa pananampalataya natin, sa paniniwala natin sa Diyos. So sinabi nila po doon about doon sa John 3:16, ayan, sa Isaiah 55, sa John 14:6 na si Jesus lang ang way, sa Hebrew na 4:12, tapos sa Acts chapter 4 verse 12 na si Jesus lang ang salvation. Dito na po tayo sa number 7, sabi niya sa John chapter 20 verse 31, believe and find eternal life. Highlights the gospel purpose, believe in Jesus as a Son of God brings life. So, ang Bible po, ang gospel po ay kung babasahin natin, lahat po yan ay tumutukoy kay Jesus. Kasi nga pag sinabing gospel ay ang meaning po niyon ay good news o yung magandang balita na merong Jesus na namatay sa krus ng Kalbaryo para tayo ay iligtas. So, bilang anong believe natin na sinasabi ng Bible o anong foundation ng faith natin ang sinasabi ng Bible patungkol dun sa buhay na walang hanggan o sa eternal life na sinasabi. Lahat, sabi nga ng John chapter 20 verse 31, sabi niya po, ngunit ang mga ito ay sinulat upang sumampalataya kayo kay na si Jesus nga ang Mesayas, ang anak ng Diyos. At kung sasampalataya kayo sa Kanya, magkakaroon kayo ng buhay sa pamamagitan ng Kanyang pangalan. So, lagi natin na pag binasa natin yung Book of Gospel, yung Mark, Luke, John, sabi niya doon, iba-ibang description ni Mark kay Jesus. Pero, papansinin po natin, wala tayong mababasa sa Bible na kahit sinong tao na makakapagbigay sa atin ng eternal life o ng buhay na walang hanggan o ng buhay natin. Amen po. Sabi niya, ang Diyos ang nagbigay sa atin ng buhay o yung eternal life. Nung tinanggap natin si Jesus, tinanggap natin yung prinsipyo na tayo po ay magkakaroon ng buhay na
walang hanggan. Kahit babasahin po natin ng Bible, walang dinidescribe dyan na kahit isa na nagpapatunay na sa kanila ang kaligtasan. So meron nga po mga scientist na gumawa po ng kumbaga didiscover nila yung paano magkaroon ng tao uli. Ang ginawa po nila, yung mga heart, yung mga kamay, lahat ng parte ng katawan ng tao ay pinagdikit-dikit nila. Kumuha sila ng puso ng ganito, kumuha sila, lahat yun ay fresh na pinagduktong-duktong nila. Kaso ang problema, pagtapos nila lahat ng organ, lahat ng ugat, lahat ng parts ng katawan ng tao ay nailagay nila. Ang problema po nila ay hindi nila mabuhay yung tao. Tama po ba? Bakit po? Kasi ang sabi nga ng Bible, na si Jesus lang ang magbibigay sa atin ng buhay. Sabi nga ng Bible, o kamatayan, nasaan ka? Amin po. Kumbaga, ang eternal life o yung buhay na binibigay sa atin ng Diyos ay dapat alam natin yung foundation natin o stand natin pagdating dun sa kaligtasan o sa buhay na walang hanggan. Kasi maraming mga Kristiyano na pupunta lang ng simbahan na lang nila, nagsisimba lang, but hindi nila alam kung ano yung foundation nung kanilang buhay o yung patungkol dun sa eternal life. So, kahit nga yung Bible, kahit si Satanas, even Satan, hindi niya kayang nabigyan tayo ng buhay. Kaya nga tingnan niyo po, pansinin niyo po sa Bible. Sige nga, kung talagang talon ka, kumbaga, gawin mo nga itong bato, itong tinapay, yung bato, gawin mo nga tinapay. Kumbaga, puro doon lang. Tutuksoin ka niya, bibigyan ka niya ng sakit. Pero yung buhay ay hindi niya pwedeng pakailaman. Kasi ang buhay natin o yung kaligtasan o eternal life ay nagmumula lang yan sa Diyos. At walang makakapag-claim ni isa na tao na makakapagbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. Amen po. At kung papansinin po natin, sa Bible wala nun. Pero sa mga nangyayari ngayon sa mundo natin, ay meron pong mga tao na nagki-claim na sa pamamagitan nila na pwede ka maligtas o sa pamamagitan nila magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan. Tama po ba? May pinapanood po ako na YouTube yun, marami nagki-claim. Iba-ibang bansa, may India, may Amerika, even Pilipinas meron po. Kilala naman po natin yun. Di po ba? May nagki-claim na sila lang ang makakapagbigay sa'yo ng buhay na walang hanggan. But, yun po ay tinatawag ng false o maling katuruan o maling paniniwala na kung minsan mga tao ay minsan naliligaw. As a Christian, bilang tayo po ay tumanggap sa Panginoon, dapat alam natin yung foundation natin na ang paniniwala ng eternal life o ang buhay ay nanggagaling lamang sa Panginoong Hesus. Ngayon nga, may ikling kwento lang po ako. Narinig ko lang po ito noong may nag-share sa I think na-share din to ni Pastor Boy na merong lugar na meron pong lugar na kumbaga parang merong isang tao doon na kinikilala nilang Diyos na ang goal netong tao na to, kailangan maging asawa niya yung mga tao doon. 'Di ba? Ang naman niya, 'di ba? Parang nakakagulat na lahat magiging asawa niya. At ito po ay totoong nangyayari. Ang nangyayari po, meron po mga babae na pumapatol sa kanya o nakikipag-asawa sa kanya para pag nagkaanak po sila, yung anak nila ay magiging anak ng Diyos. In short, sila lang yung maliligtas. So dun sa lugar na yon, nakakaawa kasi kung papansinin mo parang bulag na bulag yung mga tao sa katotohanan. Amin po. Bulag na bulag yung mga tao na
na ganito pala ang sistema nila dito na kailangan maging asawa mo yung isang tao doon, isang namumuno doon para magkaroon ka ng anak na magkakaroon ng kaligtasan o magiging anak ng Diyos. But yung sinasabi ng Bible na si Jesus lang ng Bible lang nagsasabi na walang tao na nagpapatunay. Kundi sabi niya dito na si Jesus lang ang anak ng Diyos na makakapagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Amen po. So, maraming magpapakita sa atin dyan na ganyang paniniwala o ganyang sitwasyon. Either minsan paglalayo ka sa Panginoon, makukurap yung isip mo. Amen po, makukurap mo yung isip mo na dating alam mong na mali yun. Pero dahil sa paglayo mo sa Diyos, nakukurap yung isip mo, yung alam mo na tama noon, yung alam mong mali noon ay nagiging tama na sa paningin mo at sa isip mo. Amen po. So, yun nga po, ang foundation natin bilang mga Kristiyano, ang pananampalataya natin, ang malalim na pananampalataya sa atin, walang makaka-break nito, ay yung, kumbaga, sabi ko nga sa inyo, yung building na napakataas ay mas malalim din yung foundation niya. Actually, the more na lumalalim tayo sa Lord, nakakilala natin ang Diyos, dapat yung foundation ng faith natin, yung haligi ng pananampalataya natin ay mas lumalalim pa. Alam niyo po ba na isang puno, yung tinatawag na redwoods, ay alam niyo po, ano siya, sobrang yung redwoods na yon, nakakapit siya sa mga ugat o nakakapit siya dun sa may lupa na yun, na dumating man yung bagyo, hindi sila matutumba. Bakit? Maganda yung foundation niya eh. Sabi nga ni Pastora, Mean, bago ka magtatayo ng isang, i-survey muna yung lupa kung okay ba siya. Kaya nga sa Bible, hindi ka pwedeng magtayo sa, buhanginan. Ang pananampalataya mo ay itatayo mo sa batuhan. Bakit? Ang sabi nga ng Bible, si Jesus ang rock of salvation. Kailangan yung foundation mo ay ilalagay mo kay Jesus. May mga puno po na sobrang babaw lang ng ugat nila. Na pag dumating na yung bagyo, tutumba na. Pero may mga puno na sobrang lalim ng ugat nila na dumating man yung bagyo, mga sakuna sa puno na yun, hindi siya magigiba. Bakit? Sobrang lalim, rooted. Amen po. So, yun nga po, si Jesus lang ang pananampalataya natin na ang buhay na walang hanggan ay nagmula lang sa Kanya. At ang salita ng Diyos o ang gospel ay naniniwala na si Jesus lang ang anak ng Diyos at magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan. So, anything na magpapakilala sa atin ng mga bagay na kasalanan na wala sa Biblia ay hindi po galing sa Panginoon. So, ang maging foundation natin ng pananampalataya natin ay si Jesus. The more na lumalalim ang foundation natin, lumalalim tayo sa Panginoon, foundation natin mas tumitibay. Ang Kristiyanong walang foundation, na mababa ang foundation niya, mababa ang pagkakilala niya sa Panginoong Hesus, darating ang time, ang bagyo, ang unos sa buhay niya ay magigiba siya. Amen po. Tutumba siya. Pwede siyang agusin, pwede siyang mawala. Pero ang isang Kristiyano na mas malalim ang foundation niya, kahit si Satanas pa magpakita sa iyo ng mga bagay na mga negatibo sa buhay mo at iparealize ni Satanas na yan ang buhay mo. Yan ang buhay mo, magiging buhay mo. Walang nangyayari sa iyo, walang nangyayari sa pananampalataya mo. Meron po tayong foundation ang pananampalataya natin kay Jesus. Kaya nga sabi ng Pastora Jesus, looking unto Jesus, lagi ka lang nakatingin sa Diyos. Lagi mo lang tingin ng author o nagsimula, nagsulat o authority ng pananampalataya natin. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. So, yun lang. So, sana po ay maging firm tayo sa pananampalataya natin. Ng foundation ng natin ay si Jesus.
So, magandang hapon po at God bless po sa bawat isa. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, maraming salamat Panginoon sa oras na ito. Nihiling namin o Diyos na lagi mo Panginoon na maranasan namin, Panginoon, paranas mo sa amin ang kapangyarihan mo, knowledge and wisdom, Panginoon, sa everyday ng Bible study namin. Mga salitang napakinggan namin, tumimo sa puso namin, at Lord, mas makilala ka pa namin, Panginoon God. Maraming salamat patuloy na pagkilos mo sa amin. Lord, abutin mo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa, lalong-lalo na, Panginoon, sa pananampalataya sa iyo. Maraming salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. So, God bless po sa bawat isa.